nang mangyari yon. Pero ang importante doon is lagi kami nagkakaayos. Kasi araw-araw din naman kami nagbablog, so kailangan namin yun. Marami kaming umalis din sa kanya na hindi nyo lang nakikita din sa social media, hindi nyo lang din nakikita sa on-cam. Alam lahat ng nakakasama namin yan na marami rin talagang umalis na hindi lang nakita sa vlog. Ito yung isang taon ng tanong sa akin na paulit-ulit na hindi ko po binigyan ng kasagutan kung bakit po ako umalis po sa kanya. Umalis po ako sa kanya hindi po dahil sasama po ako sa boyfriend ko or lalagay po sa tahimik na buhay. Umalis po ako doon kasi hindi na rin po kaya ng mental health ko tsaka po yung stress ko. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang isang kapatid, napalitan po ng takot. Pati po trauma gaya po ng umalis po sa kanya. Siya po kasi matapang po talaga yun, actually matapang. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit hindi ko po sinabi sa kanya yung issue ko sa kanya, kung bakit talaga ako alis, actually hindi ko na po nasabi nung huli nung magpapaalam na ako. Pero nagtry po ako sabihin po sa kanya yung ugali po na meron siya na nasa loob kami ng sasakyan nung sinabi ko sa kanya, lasing kami pareha, sinabi ko sa kanya na napapalitan na ng takot yung nararamdaman ko sa'yo. Alam ko na natatandaan mo yun, nasa loob tayo ng sasakyan. Sinabi ko sa'yo na nagkakaroon ako ng trauma, natakot ako sa'yo. Every time na magkasama tayo, feeling ko sisigawan mo ko. Sabi ko talaga yun. Pero ang ending nga is, parang ang nangyari nun is, bumaligtad ulit. Ako ngayon yung naging masama, sinabi ko yung nararamdaman ko, na invalidate yung nararamdaman ko nun. Okay lang, 'di ba? Pero alam ko rin kasi may ugali din naman ako. Parehas lang din naman kami nag-iintindihan parehas sa ugali na meron kami dalawa. Tapos huling natin noon, pagpapaalam, 'di ba, sinabi ko sa iyo na sabihin na natin hindi tayo magkapatid kasi ganito ganyan, etc. Sinabi mo sa akin na hindi, alam naman na ng tao yan. Yun yung gumawa tayo ng video noon nung magpapaalam na. So wala akong nagawa nun. At never ko rin po na matatanggi sa buhay ko na naging parte din po siya ng buhay ko. Kasi minahal ko rin po siya talagang isang tunay na kapatid. After din po ng pag-alis ko po doon, nagkaroon po ako ng takot at trauma. Kung tatanungin niyo po ako bakit takot at trauma yung naranasan ko po doon or naramdaman ko pag-alis ko po noon. Kahit po ikwento ko po sa inyo, kahit sabihin ko po lahat sa inyo, hindi nyo po maiintindihan kasi hindi nyo po na-experience yung na-experience ko po doon. Kaya mga basher dyan, tigilan nyo po yung maghusga lang kayo ng manghusga sa mga napapanood nyo kasi hindi kayo yung naka-experience ng na-experience ng isang tao. Alam ko wala kayong pakialam dito sa story ko nung pag-alis ko po dun sa kanya, pero gusto ko lang din pong ikwento po sa inyo na after ko po na makaalis po sa kanya, hindi po ako nakalabas ng bahay halos po kasi natatakot po ako. May trauma po ako. So, nagnegosyo po kami ng partner ko tsaka yung mga kapatid ko. So, nagnegosyo po kami. Sinubukan po namin mag-start ulit. Ayan. So, thank God kasi yung business po namin until now is nag-e-exist pa din after ng isang taon. Tapos, tinulungan ko din po mag-vlog po yung mga kapatid ko. Kasi syempre, galing po ako doon sa pagbablog na yun na kahit papaano sana yung mga kapatid ko is kumita po ng pera. Kasi sabi ko nga po sa inyo, di ba, hindi naman ako galing sa pamilyang maayos. Kumbaga, gusto ko lang din mo tulungan yung mga kapatid ko na kahit papaano is kumita din ng pera. Sabi ko, sige, gawa-gawa kayo ng video. Lahat naman tayo, di ba, parang pwede naman gumawa ng video, pwede naman mag-vlog sa lahat. So, tinuruan ko sila para kahit papaano mag-earn din po sila ng pera. Tapos po, few months, dahil nga po nagkakaroon na po kami ng mga businesses, yung mga branches po, napag-isipan po ng boyfriend ko na mag-vlog din. So, nag-vlog po kami together. Nung lumabas po ako sa vlog po ng boyfriend ko, nagulat po ako noon kasi mismong araw din po na yun, pinost mo ako sa social media mo. Pinagmumura niya po ako, minura niya ako ng minura. Lahat po ng mura, natanggap ko po sa kanya sa social media. Yung video na pinost mo sa akin sa social media, hanggang ngayon, alam ko, hindi pa rin nadidelete. Alam natin na ako yun, kinuwento mo lahat sa comment section, yung mga ginawa ko at baho ko. Baho po ng pamilya ko na sinabi ko sa kanya na sikreto. Sinabi niya po doon, sinabi niya na kaming pamilya daw is basura. Sinabi niya po doon na
minumura ko daw yung family ko. Nag-o-open po ako sa kanya. Gaya na sinabi po sa inyo, hindi po ako lumaki sa perpektong pamilya. Lahat po kami magkakapatid. Lagi po kami nag-aaway-aaway nung lumaki kami. Pero ngayon, binalikan ko po yung family ko. Kasi ang gusto ko po mangyari is magkaayos kaming lahat. Lahat ng baho ko, nilabas mo dun sa comment section. Di ba nga yung ate ko, pinatulan ka din dun sa My Day niya, sa page niya, na sinabi ko sa kanya itigil na. Nanahimik po ako. Wala kang narinig sa akin na anything. Ang tanging mapagsumbungan ko lang doon is yung family ko. Never ako nag-speak out. Never po ako nagsabi na never kitang pinatulan. Yung mga post mo, never kong pinatulan. 2 video ba o 3 video yon. Tapos yung mga vlog nyo, alam ko naman na lagi mo akong pinaparinggan. Well, hindi naman siya yung lahat-lahat, pero yung mga baho ko nilabas mo talaga sa social media, lalo na yung sa family ko. Na sinabi mo, sinisiraan ko sila sa'yo. Yun ang naging dating sa'yo. Pero nag-open ako sa'yo dahil pinagkakatiwalaan din kita. Halos nanahimik din ako ng ilang buwan. Halos yung takot at trauma ko sa'yo, nag-times 10 na siya. Hindi na siya nawala kasi nag-overthink na ako eh. Nag-overthink na ako kasi syempre, pati yung pamilya ko naapektuhan na. Pero sinasabi ko sa kanila, wag kayong mag-i-speak out kahit anong mangyari. Kasi yung stress, hindi ko po talaga kaya. Yan po yung kahinaan ko. Hindi po talaga ako marunong makipag-away. Kaya yung sinasabi na marami daw akong kaaway, hindi po talaga ako nakikipag-away. Ngayon lang po ako nagsalita. Hindi rin ako nagsalita kasi alam ko kung paano ko magalit. Ayoko ng stress, takot na takot ako sa'yo. Kahit yung nagbablog yung mga kapatid ko, inuulan ng bash na manggagamit. Lumabas na ako sa vlog nila. Puro bash, manggagamit daw, ginatasan sa ginto, ginatasan sa ganyan, walang utang na loob, bakit inalisan? Tapos yung ate ko, nilalait nila. Yung mga kapatid ko, nilalait nila. Pati yung mga magulang ko, nadadamay na sinasabi. Sorry kung merong nasasabi sa'yo yung mama ko before ako na mismo ang magsusorry sa'yo. So, sorry, sabi ko nga sa'yo, hindi kami lumaking perpekto na pamilya. Hindi kami lumaki ng magkakaayos kami ng ugali. That day na pinost niya ako sa social media, hindi na sapat yung yakap ng jowa, hindi na sapat yung yakap ng pamilya. At tanging nagawa ko na lang nung time na yon, nagkulong ako sa kwarto. Nagdasal ako, sinabi ko na Lord, tanggalin yung sakit na nararamdaman ko kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya to na kahit siya, sabi kong gano'n, sana po tanggalin niyo po yung sakit na nararamdaman niya. Sana po gumaan po yung loob niya, sana wag na itong humantong sa mas malaki pang problema. So ayun, nagtuloy pa rin kami sa pagbablog namin. So, tinuloy namin yun kasi nga, syempre, kahit pa paano dun ako magaling at the same time nakikita ko kasi mahal na rin ng mga kapatid ko yung pagbablog. So, tinuloy nila, yung mga basher dinedman nila, dumating pa sa point na nagto-turn off comment kami kasi halos yung bash, grabe, umuulan talaga ng bash dun sa Facebook account ni ate. Pero naniniwala ako kay God na hindi niya kami pababayaan, kaya nanatili ako na tahimik, hindi na nag-speak out. Sa sinasabi na kinuha ko yung idea mo, hindi po totoo yun. Never kitang kukompetensyahin, never kitang lalabanan, kasi alam ko, yun na siya, ang akin lang, yun lang din naman yung banding ng mga kapatid ko para makapag-earn din sila ng money. Kumbaga parang tinuloy lang namin yung buhay namin sa pagbablog at sa pagninegosyo. Kaya masaya ako ngayon kasi yung pamilya ko talaga ang pinaka-importante sa akin ngayon kasi ganun ko sila kamahal. Natataon lang siguro na halos magkaparehas, na parang same ng idea kasi parehas tayo nagsimula doon. Parehas kami nagsimula doon. Kumbaga yung style nagagaya din minsan. Kasi syempre ako rin kasi nag-i-edit doon tapos parehas tayong nagbibigay din ng idea noon. Parehas tayo, hindi lang naman po siya. Kaya minsan hindi talaga maiwasan na magkaparehas. Kaya sobrang salamat sa mga kapatid ko na up and down, hindi nyo ako iniwanan, lalo na kay God. Nalaman namin na pinapareport mo pala yung account namin for bagi-1 taon, wala pa 1 taon, as in pinapareport mo. So nakita naman namin talaga yon na puro report talaga as in para ipa-take down yung account namin. Pero okay lang yon kasi hindi naman po na-take down yung account namin. Alam ko may galit ka sa akin, alam ko na masama ang loob mo sa akin,
Pero one thing na makakasigurado ko na hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang sabihin na hindi kita tinuring na kalaban. Alam niyo, sobra akong nasasaktan ngayon para kay Ate Joanna. Sobrang sakit. Kung magbabasa kayo ng mga comment section sa mga newsfeed nyo, grabe. Grabe yung pagbabati ko sa kanya ng mga tao. Grabe yung mga sinasabi sa kanya na kahit yung baby niya sa tiyan, dinadamay na. Grabe rin yung pangbabash nyo sa asawa niya at sa kanilang lahat na nag-post na yan. Galit na galit kayo sa kanila. Sa totoo lang, sobra talaga akong nasasaktan. Sakit na sakit ako kasi nanggaling ako doon. Nanggaling ako sa senaryo na yun. Kaya alam ko yung pakiramdam. Alam niyo yung pinakamasakit sa lahat. Yung nagsasabi kayo ng totoo pero hindi kayo pinaniniwalaan. Gaya nga ng sinabi ko, di ba? Galing nga ako dati doon. Ang pinagkaiba lang naming lahat, hindi ako nag-speak out kasi takot ako. Takot ako, yung trauma ko pa din is nandun pa din. Alam ko naman na sinubukan talaga nilang lumaban pero hindi rin naman nila in-expect na ganun yung mangyayari dahil sa bugso ng damdamin nila, hindi na nila napigilan. Paulit-ulit nyong hinuhusgahan yung tao dahil lang sa isang beses na nagkamali sila. Alam nyo yung mga sinabi nila Ate Joanna sa video nila, isa po ako sa magpapatunay na totoo din po yung mga sinasabi nila dahil sa mga sinabi nila na yon, sa mga nilatag nilang sinabi nila, isa rin po ako sa mga naka-experience po ng ganung senaryo. Ganito po, baliktarin po natin yung situation. Baliktarin niyo po yung situation. Nung ginawa niya po ba sa akin yon na pinost niya po ako sa social media, na pinagmumura niya po ako, pinagmumura niya ako as in, ilubog niya ako, pati yung pamilya ko, nadamay na din, as in, talagang lubog na lubog ako nun, sakit na sakit ako. 'Di ba? Baliktarin natin yung situation. Sila Ate Joanna, nag-post sila. Alam naman nila na mali yun ngayon. Aminado naman sila na nag-post sila ngayon. Pero sa akin yung senaryo ko, hindi ako nag-post pero ako yung binash nyo. 'Di ba? Nilabas niyo yung baho ko sa social media pero ako yung binash nyo. Pero sila Ate Joanna, nag-speak out sila dahil sumabog yung nararamdaman nila. Pero ang nabash is sila pa din. 'Di ba? Ang galing lang paano nangyari yung mga ganung bagay. Hindi ko rin alam bakit ganun. Nung ako yung pinost, ako yung binash. Nung sila yung nag-post, sila ding nag-post yung nabash. Kaya naiintindihan ko sila Ate Joanna kung ano yung nararamdaman nila ngayon. Totoo lang po, yung takot ko po ngayon, actually, sobrang takot na takot po ako. Kasi parang feeling ko, ito na po yung pinakamatapang na gagawin ko po sa buong buhay ko. Sobra akong nalulungkot kasi nagmumukha po silang sinungaling sa social media. Nagsabi lang naman po sila ng nararamdaman nila. Opo, mali po yung nangyari na sumabog sila. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, nakikita ko po talaga na totoo po yung mga sinasabi po nila. Yung nararamdaman nila, pure po yun. Ngayon, nananahimik na sila kasi wala po silang boses. Kasi halos wala ng taong naniniwala sa kanila. Halos lahat ng comment. Tinatry nila mag-continue ulit sa buhay na meron sila. Pero nahihirapan sila magsimula na mag-continue ulit sa pagbablog. Dahil sa isang pagkakamali. Pinaka-issue po dyan sa 10 years friendship. Kasi mamaya sabihin nyo, nakikisaw-saw po ako. Yung 10 years friendship po nila, hindi po ako saksi doon. Pero ang nasaksihan ko lang po is yung isang taon na nakasama ko po sila. Or pasulpot-sulpot na sama pa dati na magkasama sila. So nakita ko naman kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Talagang napuno lang talaga si Ate Joanna, kaya ganun yung nangyari. Nakita ko rin kung paano siya umiyak at matakot sa experience niya din. Lagi siyang umiiyak sa akin nung magkakasama kami dun sa bahay. Lagi siyang nanginginig, laging ganito. Pero every time na tinatanong ko siya, wala namang siyang sinasabi sa akin. Sinasabi niya lang may problema lang siya. Then ito ko na lang nalaman na ang problema lang talaga niya is yung pinagsamahan na meron sila. Sabi ko rin naman sa kanya na sabihin sa kanya, pero sabihin doon, pero ang sinabi niya baka ma-invalidate na naman yung nararamdaman niya. Yung 10 years po na sinasabi, hindi po yung 10 years na nagpa-plastikan po sila. Yung 10 years po na yun na sinasabi po ni Ate Joanna na na-experience niya na naganon ang trato sa kanya is yung nakasama niya lang po siya sa loob ng isang bahay. Yun po ba sa totoo lang, sinasabi ko lagi sa jowa ko out of nowhere kahit sa mga family ko na namimiss ko yung dati kong kasama sa vlog. Totoo, promise, sinasabi ko sa kanila yon na namimiss ko, ganito, ganyan. Sinasabi nila sa akin, soon, magkikita kayo niyan, soon, ganito, ganyan. Lalo na pagka yung mga masasayang nangyari sa amin, ayun, miss na miss ko yun yung mga masasayang nangyayari sa buhay namin dati nung nag-i-start kami. Puro tawa. Ganon. Yung nag-start kami, sobrang saya talaga. So, alam sabihin na, sorry kasi umalis ako sa'yo. Sorry, hindi na kaya ng mental health ko. Sorry kung may mga nagagawa rin akong mali sa'yo.
Sorry. Sorry kung gusto ko lang din sabihin yung totoo. Sa totoo lang, nagkakausap pa rin naman kami talaga ng mga umalis dun sa bahay. Kasi hindi naman porket umalis dun sa bahay is matatapos na yung friendship na meron kami. Yun nga lang, hindi nga lang kami araw-araw nag-uusap. Alam ko naman na ibabash nyo ako dito. Ayan, babash nyo ako. Hahanap pa rin kayo ng pwede nyong iba sa akin, sasabihin, sinisiraan, sasabihin, ganito. No, hindi po ganun. Dahil lahat po sila naging parte po ng buhay ko. Lahat sila naging mahalaga po sa akin. Ayan, gusto ko lang din pong linawin na lahat po sila doon ay may mabubuting puso. Promise, lahat po sila doon may mabubuting puso rin naman. Kaya, lalo na si Ate Joanna, alam po ng mga nakasama namin yan dati, alam po nila yan kung gaano kabait si Ate Joanna. Kaya, nasasaktan ako kasi yung mga tao, ganun yung tingin sa kanya dahil sa isang pagkakamali niya lang. Diba? Hindi lang siya nakapagsabi ng ganito, hindi lang siya nakapagsabi ng ganyan kasi puro negative yun na sinabi. Pero kung makikilala niyo po si Ate Joanna sa isang bubong or kahit hindi sa iisang bubong mamit nyo lang siya, malalaman nyo na pure yung heart niya. Alam ko naman na iniisip niya or iniisip ng iba, ngayon na nagsalita ako, is ako yung nag-uudyok or naging mastermind. Ang pangit kasi ng word na mastermind, ang lakas makaano, pinaka-pinuno, pinaka-leader. Hindi po ako ang pinaka nag-uudyok sa kanila para gawin yung mga bagay na yan. Kung ako nga lang po na nahimik na matagal na panahon, hindi ko po ginawang manira, hindi ko po ginawang gumawa ng kwento or pumatol kasi hindi po talaga ako marunong makipag-away kasi hindi po kaya ng stress ko. Saan nanggagaling yung salitang inggit, may lihim na inggit, hindi ko alam kung saan nanggagaling yon or saan hinuhugot yung ganung bagay kasi ang taas po talaga ng tingin namin sa kanya. Grabe namin siya nilulook up kung sino at ano siya. Bakit ko gagawin na udyukan sila or maging mastermind sa lahat ng ano nila? Hindi nga po ako nagsalita dati. Never po ako nagsalita. 1 taon na po ang lumipas nung wala na po ako sa kanya. Never po ako nagsalita. Naka-move on na nga po ako as in. Kaya para udyukan sila, hindi po. Nagkakausap lang po kami pero may sariling desisyon yung mga yan. May sariling isip po yung mga yan. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nila. Hindi ko po tuturuan yan na manira ng tao. Lahat po ng yon is naging bugso lang po ng damdamin nila kung bakit po nila nagawa yung ganung bagay. Kahit nga pinagmumura mo ako social media, kahit nga lahat ng pagpapahiya ginawa mo sa akin noon. Pero thank you ako kay God kasi sobrang nalagpasan ko yung ganung stage. Hindi nyo mararamdaman yung naramdaman ko noon. Pero happy ako kasi nalagpasan ko yun. Hindi ko sila uudyukan ng ganun. Hindi ako magpapaano sa kanila na yung a-advisean ko sila na sige, ganito, sirain natin yun. Hindi po yun ang purpose namin or purpose ko na pabagsakin ka. Wala pong gustong magpabagsak sa'yo. Kasi nandun ka na. Yun ka na. May sariling isip at utak po sila. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nila kung ano po yung gusto nilang gawin. Dahil sa pagkakaalam ko, dahil nga lagi na sa social media at minsan nakakausap ko din naman sila, may mga personal issues sila kung bakit may nagsimula na yata sa status yan or anything. Ang alam ko lang talaga is gusto na lang din talaga nila mag-speak out kasi nga is sumasabog na talaga. Pero hindi po talaga nila naisip na ganun po talaga yung mangyayari. So sa part po talaga na yun is may pagkakamali po talaga. Kasi sabi nila hindi na rin naman na madadaan sa magandang usapan. Kumbaga palagi namang ini-invalidate yung nararamdaman. So yun yung nakita nilang way para masabi sa'yo. At the same time, mutual kami ng nararamdaman, mutual din yung experience namin noon. So, nandito ako ngayon sa kanila para mag-speak out din ng nararamdaman nila kasi hindi na talaga sila mag-i-speak out. Ayaw na rin nila ng gulo, ayaw na rin ng eksena. Naawa lang talaga ako kay Ate Joanna kasi sobrang naiipit talaga siya at the same time buntis siya. Ulitin ko po, hindi po ako ang pinakautak ng lahat ng yan. Lahat po yan, may sarili-sarili kaming desisyon. Even ako nagsasalita ngayon, desisyon ko po to. Kaya sabi ko sa inyo, ito na po yung pinakamatapang na ginawa ko sa buong buhay ko. As in, eto na po talaga. Para siguro mabigyang klaro na lang din yung pag-alis ko doon dati, para wala na rin tanong-tanong, wala na rin ganito ganyan. Uulitin ko po, wag niyo pong iba siya Ate Joanna kasi hindi po siya masamang tao. Hindi po siya, alam po lahat ng nakasama po namin yan. Wag niyo po silang i-bash, silang lahat, wag niyo i-bash. Kasi hindi niyo po na-experience yung na-experience nila. Lahat po sila may kanya-kanyang reasons, may kanya-kanyang pinaghuhugutan. Pero huwag niyo po silang i-bash, huwag niyo po silang agad i-judge.
Even naman po ako, na-experience ko rin naman po yung ganong bagay. Ang pinagkaiba lang po talaga namin is hindi po ako lumaban. Kahit marami silang basher ngayon, kahit binabati ko sila ng tao, hindi nila pagsisisihan na lumaban sila ng isang beses sa buong buhay nila. Alam ko naman na hindi na po siya papatol dito sa mga sinabi ko. Alam ko naman na hindi naman na siya re-rebat dito sa mga sinabi ko. Kasi sa usaw lang naman po talaga ako dito eh. Hindi talaga ako kasama sa mga issue-issue na lumalabas talaga na yan. Gusto ko lang po talaga mag-speak out about po kila Ate Joanna sa side po nila. Lahat po tayo may pagkakamali sa buhay. Kahit kami, o sige sila Ate Joanna, lahat po kami, aminado po kami na may mga pagkakamali rin po kami sa buhay. Pero ang pinaka-importante po dito is kung paano ka natuto. Kung paano ka natuto sa buhay mo at paano ka natuto sa pagkakamali mo. Itin ko lang din po, ito na po ang una't huli na magsasalita po ako na kahit anong bash sa akin, kahit anong lumabas na issue po dyan, hindi na po ako magsasalita dahil nakapokus din po ako ngayon sa pamilya ko. So, ayoko rin po maglabas ng mga content na toxic, content ng mga issue-issue. So, hanggat maaari, magpapatuloy din ako sa buhay ko at ganun din sila, alam ko. Silang lahat, magpapatuloy din sila sa buhay nila na meron. So, importante lang is nakapag-speak out din ako. So, maraming salamat.